Isang dekada kang nagpakahirap sa abroad, pero pag uwi mo, parang wala kang naipon. Sounds familiar? Maraming OFW ang dumadaan sa ganitong sitwasyon. Hindi dahil sa maliit ang sweldo nila, kundi wala silang malinaw na plano kung paano nila gagamitin ang pera nila ng tama. Napakadaling gumastos, lalo na kung malaki ang kinikita mo. Pero ang tanong, paano mo masisiguro na hindi masasayang ang perang pinaghirapan mo? Kaya sa video na ito, kung isa kang OFW o may kilala kang nasa abroad, siguradong gusto mong malaman ang 7 practical na paraan para siguraduhin na ang bawat sentimo na kinikita mo ay may patutunguhan. Ang mga tips na ito ay hindi lang tungkol sa pag-iipon, kundi pati na rin sa pagpapalago ng pera para sa mas magandang kinabukasan. Kaya panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil maaaring makatulong ito para sa iyong financial freedom na matagal mo nang pinapangarap. Una, mag-set ng konkreto at realistic na financial goals. Hindi sapat yung puro ipon lang. Dapat may direksyon kung saan mo gagamitin ang pera mo. Ang perang walang malinaw na goal ay madaling mawala sa mga walang kwentang gastusin. Kaya bago mo pahawakan ang unang sahod mo sa abroad, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang gusto mong marating sa loob ng 5 taon o 10 taon? Kung gusto mo magkaroon ng bahay sa Pinas, dapat may nakalaan kang porsyento ng sahod mo para dito. Kung target mo naman ay magtayo ng negosyo, dapat alam mo kung magkano ang kailangan mong kapital. Kapag may malinaw kang goals, mas madaling kontrolin ang gastos mo at mas motivated ka na magtabi ng pera. Iwasan ang bahala na mentality dahil ito ang madalas na ugat ng pagkaubos ng pera mo bago ka pa umuwi ng Pilipinas. Tandaan na ang pagkakaroon ng malinaw na plano ay ang unang hakbang para maabot mo ang mga goals mo sa buhay. Ang pangalawa, huwag ibigay ang lahat ng kita sa pamilya. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming OFW ang nauubos ang pera dahil na rin sa sobrang umaasa ang pamilya nila sa kanila. Hindi naman masama ang tumulong pero dapat may limitasyon. Hindi mo responsibilidad na buhayin ang buong angkan nyo. Ang masaklap pa, maraming OFW ang hindi nakakapag-ipon dahil mas inuuna nila ang remittance ng pera para masolusyonan lang ang bawat problema ng pamilya sa Pilipinas. Ang solusyon, turuan ang pamilya ng tamang paghawak ng pera. Imbes na ikaw ang magpadala, hikayatin din sila na maghanap ng extra income o magtipid. Kung gusto mo maging responsable sila sa pera, dapat makita nila na hindi ka isang unlimited ATM na kada may problema sila sa Pilipinas ay pwede silang kubuhan ng pera sa'yo. Ipaintindi mo rin sa kanila na namumuhay at nagtatrabaho ka sa abroad at kailangan mo rin ng pera para mag-survive. Tandaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagpapadala ng pera, kundi ang pagtuturo sa kanila kung paano ito gagamitin ng tama. Ang pangatlo, magkaroon ng emergency fund at huwag itong gagalawin. Maraming OFW ang walang emergency fund kaya pag nagkaroon ng biglaang gastos tulad ng medical emergency, nawalan ng trabaho o bumagsak ang negosyo, nagugulat at nauubusan agad ng pera. Ang solusyon, maglaan ng at least 3 to 6 months ng worth ng sahod bilang emergency fund. Hindi ito savings para sa travel o pang-shopping. Ito ay ang pera para matustusan ang anumang hindi inaasahang gastos. Pwede mo ring ilagay muna ito sa mga high-yield savings account o sa mga digital banks para hindi madaling ma-access at magamit lang sa ibang bagay. Ang importansya ng pagkakaroon ng emergency fund ay hindi ka kagad mapipilitang umutang o magbenta ng mga ari-arian once na nagkaroon ng emergency. Mahalaga ang emergency fund para magkaroon ka ng peace of mind na dala ng pagiging financially secured. Ang pang-apat, mag-invest sa mga income-generating assets. Huwag mong hayaan na matulog lang ang pera mo sa bangko. Kung gusto mong palaguin ito, ilagay mo ito sa mga assets na kumikita ng pera para sa'yo. Isa sa mga pinakamadaling simulan ay ang real estate o rental business. Pero kung gusto mo naman ay low maintenance investment, subukan mo ang dividend stocks na nagbibigay sa iyo ng passive income quarterly o yearly. Pwede ka rin magtayo ng small business sa Pilipinas habang nasa abroad para naman magkaroon ka ng additional source of income. Ang sikreto sa pagpapayaman ay hindi kung gaano kalaki ang sinasahod mo, kundi paano mo ito ginagamit. Kung mag-i-invest ka sa mga asset na kumikita para sa'yo, hindi ka kakabahan kung sakaling dumating ang panahon na kailangan mo nang umuwi ng Pilipinas. Ang panglima, huwag magpabiktima sa mga get-rich-quick schemes. Minsan dahil sa kagustuhan natin na mapabilis ang ating pagyaman, nadadala tayo sa mga scam o peking investment opportunities. Nariyan yung mga double your money schemes, fake crypto projects at pyramid scams na pangako lang ng pangako pero sa huli, pera mo na pala ang napapako. Kaya bago ka mag-invest sa isang bagay, siguraduhin mong legit at may track record ang papasukin mong negosyo o investment.
I-research ang kumpanya, basahin ang mga feedback ng ibang investor at huwag mahulog sa mga easy money mentality na nagkalat ngayon sa social media. Dahil tandaan mo na ang pera ay kailangan ng panahon para lumago at hindi ito minamadali. Ito ay pinagpaplanuhan at pinaghihirapan. Ang pang-anim, gamitin ng tama ang oportunidad sa abroad. Ang pagiging OFW ay hindi panghabang buhay, kaya habang malakas ka pa at kumikita ng malaki, gamitin mo ang pagkakataon para mag-aral ng bagong skill o mag-upskill sa trabaho mo. For example, kung nasa sales ka, matuto ka ng marketing at e-commerce. Kung ikaw naman ay nasa construction, pag-aralan mo ang real estate investing. Kung ikaw naman ay nasa health industry, pag-aralan mo ang freelancing sa mga medical field. Ang goal mo ay hindi lang dapat maging empleyado, kundi maging isang high-value professional o negosyante na hindi umaasa sa sahod lang. Tandaan mo na sa huli, mas mahalaga pa rin ang skill mo kaysa sa sahod mo. Dahil kapag nawalan ka ng trabaho, may kakayahan ka pa rin na kumita ng pera gamit ang skill mo. Ang pangpito, maaga magplano ng retirement at exit strategy. Hindi pwedeng habang buhay na OFW ka lang. Dapat may plano ka kung kailan mo balak bumalik ng Pilipinas at kung paano mo imamanage ang pera mo kung wala ka ng sahod. Dapat magsimula kang bumuo ng solid financial plan na may timeline kung kailan mo gustong umuwi. Mag-ipon, mag-invest at maghanap ng paraan para makapagnegosyo bago ka mag-retire. Siguraduhin mo rin na may stable income source ka sa Pilipinas bago mo isara ang pinto sa pagiging OFW mo. Sa ganitong paraan, darating ang panahon na ikaw naman ang mag-e-enjoy sa mga bunga ng iyong sakripisyo. Hindi yung bigla ka nalang mauubusan ng ipon at mapipilitan kang bumalik abroad para lang kumayod uli. Tandaan na retirement should be your time to enjoy life, not a financial burden. Ayan ang 7 practical tips para sa mga OFW para di masayang ang perang pinaghirapan nila. Pero dahil sa pinanood mo ang video na ito hanggang huli, may bonus tip ako para sa iyo. Ang pangwalo, huwag basta-basta ipagkatiwala ang pera sa iba kahit sa pamilya mo. Maraming OFW ang nabibiktima ng sariling pamilya. Pinaghirapan mo ang pera mo na kinita mo sa ibang bansa, kaya hindi mo dapat ito ipagkatiwala kahit kanino. Ilang beses ka makakarinig ng mga kwento ng mga OFW na nagpapadala ng pera para sa bahay, pero pag uwi, ni isang hollow block ay wala pang nasisimulan. O yung nagbigay ng puhunan para sa negosyo ng kamag-anak, pero sa huli, walang negosyo ang nasimulan. So ano ang solusyon dito? Ikaw dapat mismo ang may kontrol sa pera mo. Kung may gusto kang ipatayo o bilhin, humanap ka ng mga trusted na tao o third-party services na masisigurado mo na tama ang paggastos ng pera mo. Tandaan na hindi porket kadugo mo ay mapagkakatiwalaan mo na kagad pagdating sa pera. Kaya sa huli, para sa mga OFW, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa sarili mo ay financial security. Hindi ito nakasalalay sa kung gaano kalaki ang sahod mo, kundi kung paano mo pinapahalagahan at ginagamit ang pera mo. OFW ka ngayon pero tanungin mo ang sarili mo, gusto mo bang habang buhay kang malayo sa pamilya mo dahil kailangan mo magtrabaho abroad? O gusto mong dumating ang araw na ikaw naman mismo ang pipili kung kailan ka magtatrabaho at kailan ka magpapahinga? Ang pagkakaroon ng disiplina, tamang mindset at matalinong pagpaplano sa pera ay maghahatid sa iyo sa buhay na hindi mo na kailangang maghabol sa pera. Kaya ngayon pa lang habang nagtatrabaho ka abroad, siguraduhin mo na hindi masasayang ang perang kinikita mo. Dahil ang pera, kung ginagamit ito ng tama, ay pwedeng maging daan para sa mas magandang kinabukasan. Ikaw ba, kung OFW ka o may kamag-anak ka na nagtatrabaho abroad, ano mga steps na ginagawa nyo para hindi masayang ang perang pinaghirapan nyo? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivational business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.